mong sabihin na amin. Huwag mong sabihin na sumusunod ka sa yapak ni tatay. Sirang plaka ka ba? May pamilya kang naghihintay sa pagbalik mo. Gano'n na naman katindi ang sama ng loob mo sa kanila para takasan ang buhay na meron ka? Elena, eto ng aking bagong mundo at wala ka nang magagawa. Dito ko naramdaman ang tunay na pagtanggap na ipinagkait ng tadhana sa akin sa mahabang panahon. Dito ako naging buo at naging totoo. Nagkakamali ka. Hindi ito ang iyong totoong mundo. Biktima ka lang. Biktima na akong biktima. Pero hindi ba ako biktima sa sarili kong bahay? Ang pinagkaiba lang. Dito ay may kalayaan pero doon ay wala. Elena, hindi mo ako naiintindihan. Hindi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elena. Sa kasalukuyan ay nasa edad na 47. Maraming taon na ang lumipas, pero parang kahapon lamang naganap ang lahat. Kasama ko sa mga pangyayaring iyon ang aking pinsan na naging kapatid ko na rin. Sisimulan ko ang kwento noong 1999. Noong mga panahong ito, ako ay nakikitira sa aking tiyahin na tawagin na lang natin sa pangalang Soledad. Siya at ang pamilya niya ay nakatira sa Maynila. Ang totoo po kasi niyan, ako at ang aking ama ay nakatira sa isang liblib na sityo na malayo sa kabayanan. Gusto ni tatay na sa Maynila ako mag-aral, kaya nakiusap siya kay Tia Soledad na sa kanila muna ako makituloy hanggang sa makatapos sa pag-aaral. Si Tia Soledad po ay may isang anak na itago na lang natin sa pangalang Jericho. Ang asawa niya ay nasa abroad, kaya sila na lamang mag-ina ang magkasama sa bahay. Bilang pakikisama, ay pinagsisilbihan ko sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay at pamamalengke. Ako rin ang inaasahan ni tita na makakatulong kay Jericho upang siya ay mapatino dahil masyadong pasaway at bulakbol ang kanyang anak. Isang araw, kagagaling ko lang noon sa pamamalengke. Nadatnan ko si tita na umiiyak sa sala dahil sa isang kaguluhan na ang aking pinsan ang nagsimula. Tita, ano pong nangyari? Si Jericho. Ha? Si Jericho? Hindi ba nasa kanyang kwarto lang naman siya? Malamang puyat na naman yan kasi madaling araw na nang umuwi galing sa pag-iinom. Pasensya na po tita, kahit anong bantay ko, nakakatakas pa rin. May dumating kasing pulis kanina. Hinahanap si Jericho. Inihabla pala siya ng isang lalaki na kamag-anak ni Mayor. Itong basagulero mo kasing pinsan ay nakipagsuntukan. Tapos may nakapagturo ng address niya kaya pinuntahan kami rito ng mga pulis. Ala? Anong sinabi mo sa mga pulis? Ang sabi ko, wrong address sila at wala akong anak na Jericho ang pangalan. Mabuti na lang, napaniwala ko sila kaya umalis na lang. Pero hindi ba? Dapat managot si Jericho doon. Magiging malaking kahiya-hiya siya sa tatay niya. Ay baka mapatay siya noon, malapit ang umuwi ang tito mo. Isa pa, ayokong mapabalita sa relihiyon namin na kinasuhan itong si Jericho. Bala ko nga sana palabasin sa kanila na napagbintangan lang siya. Tita, lalabas pa rin ang totoo. At sigurado kung hindi titigil ang mga pulis sa paghahanap sa kanya. Hanggat gusto siyang idemanda ng taong nasaktan niya. Yun na nga ang iniisip ko eh. Kaya hindi ko na alam ang gagawin. Kung may mapagtataguan lang ako kay Jericho, ginawa ko na. Mapagtakpan lang ang kahihiyan ng batang yun. Tita, alam ko na. May naisip ka bang paraan? Kasi tita, magbabakasyon na ngayon. Bala ko sana umuwi sa probinsya. Magpapaalam nga po sana ako sa iyo eh. Naisip ko po na isama ko po kaya si Jericho sa amin. Sigurado ka bang hindi siya matutuntun doon? Tita naman, parang hindi mo naman alam yung amin. Masyadong liblib yun at malayo sa kabihasnan. Walang makakakita kay Jericho doon, tsaka bawal ang tamad doon. Panigurado akong matututo siya sa mga gawaing bahay at trabahong bukid. Mapapatino mo ba siya kapag sumama siya doon? Simple lang yan, tita. Hanggat walang nakikitang barkada, magtitinuyang si Jericho. Tsaka mababait ang mga kabataan doon. Walang bisyo, hindi nakikipag-away. Walang masamang impluensya.
Pag nasanay na si Jericho na puro ganun yung mga kasama niya, naniniwala ako na babalik siya dito sa bahay na isa ng bagong nilalang. Grabe ka naman sa bagong nilalang, Elena. Pero sige, payag ako. Basta ba, mapapatino mo siya, ha? Yan na nga siguro ang pinakamagandang magagawa kaysa malubog kami sa kahihiyan sa mister kong nasa abroad at sa mga ka-chartsmate natin. Naramdaman kong sinapian ng pag-asa si tita dahil sa aking iminungkahi. Kinabukasan, naghanda na kami sa pag-alis at naghihintay na rin ang driver na maghahatid sa amin. Si Jericho ay nasurpresa sa biglaang bakasyon sa probinsya na hindi muna ipinaalam sa kanya. Ang sabi kasi ni tita sa akin ay baka tumakas sa bahay ito kapag nalaman kaagad niya ang plano. Ano na namang kalokohan ito, ma'am? Bakasyon kina Elena? Sobrang liblib na lugar na yun eh. Anong papapala ko ron? Wala naman dong kuryente o signal man lang. Matutulog lang ako doon maghapon. Pasalamat ka dahil may pinsan kang nakatira sa isang bayan na pwede mong pagtaguan. Kung hindi ka naisipang isama ni Elena, malamang humihimas ka na sa rehas ngayon. Ma'am naman. Wala na ba talagang ibang choice? Pwede naman sa Boracay o sa Palawan. Kasi maraming pwedeng gawing activities doon. Kina Elena ba? Ano gagawin ko? Mag-aabang ng aswang? Hoy, para sabihin ko sa'yo walang aswang sa lugar namin, no? Tsaka marami doon pwedeng gawin. Pwede kang tumulong sa pagtatanim, umakyat sa puno o maglangoy sa ilog. Hindi mo pa kasi napupuntahan kaya hindi mo alam kung gaano kaganda sa lugar namin. Kahit pa. Ayoko doon. Hindi ako sasama sa'yo, Elena. Huwag ka nang umanga, Jericho. Para rin naman sa kapakanan mo ang iniisip ko. Elena, dito tayo. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano? Bakit hindi ako kasama sa usapan? Huwag kang magulo. Elena, parito ka. Sige po. Nagtataka akong sumunod kay tita. Pumunta kami sa isang sulok na malayo kay Jericho. Nang makalapit ako sa kanya, may inilabas siyang makapal na sobre. Elena, tanggapin mo ito. Ano ito, tita? Token ko para sa'yo. Para sa pagtulong mo sa amin. Tita naman, ang laking halaga nito. Hindi naman ako humihingi ng kahit anong kapalit. Tsaka hindi naman ibang tingin ko sa inyo. Nang namatay si inay, ikaw nang tinuring kong ina. Kasi magkapatid naman kayo. Hindi ko kasi masikmura na wala man lang akong ibibigay na kahit ano sa'yo. Kung narito lang ang Tito Edgar mo, paniguradong hindi rin niya matitiis na wala man lang kaming iabot sa'yo. Tita, hindi na po kailangan ng ganun. Wag na lang po. Hindi ba nanggaling sa stroke ang papa mo? Paniguradong hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin siya sa paglalakad. Ibigay mo sa kanya yan para makaluwag man lang kayo. Yung iba, gamitin mo para ipagpakabit nyo ng kuryente sa inyong sityo. Tita, paano kung hindi ko mapatino si Jericho? Sus, matindi ang paniniwala ko na babalik siya ditong bagong nilalang gaya ng sabi mo. Basta mangako ka lang sa akin na gagawin mo ang best mo para mapatino ang nag-iisa naming uniko iho. Sige tita, gagawin ko pang makakaya ko. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Soledad. Kinuha ko ang sobre pero medyo nag-aalinlangan pa rin. Hindi kasi ako sanay tumanggap ng pera mula sa ibang tao. Pakiramdam ko kasi ay may malaking responsibilidad kapag tumanggap ng ganitong halaga. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga gagawin ko. Ilang oras ang itinagal ng biyahe namin ni Jericho. Hapon na nang makarating kami sa amin. Wala namang pinagbago. Maputik at mabakbak pa rin ang daan. Nakita kong nahihirapan si Jericho sa paglalakad. Tumawa ako ng malakas nang makita ko ang paraan niya ng paglalakad. Anong tinatawa-tawa mo dyan?
Hirap na nga ako rito. Kasi naman, ang laki-laki ng katawan mo, tapos kung maglakad ka, para ka nababakla. Paano ba naman nakaputing polo ako? Paano kung madapa ako at madumihan ito? Sabi ko naman kasi sa'yo, na ganito talagang lugar namin. Dapat hindi ka na pumorma, yung tuloy nahihirapan ka. Tsaka ikaw maglalaban yan kapag naputikan ka. Nakakabwisit! Gusto ko na umuwi sa bahay. Reklamo ka dyan ng reklamo. Bilisan mo ng paglalakad mo. Malayo pang babaybayin natin. Ano? Malayo pa? Parang kanina pa tayo naglalakad Malayo talaga dito sa amin at kung ayaw mong abutin ng aswang, magmadali ka na. Aswang? May aswang dito sa lugar ninyo? Nagbibiro lang ako. Siyempre walang aswang dito, no? Bilisan mo lang ang paglalakad. Nagugutom na ako Gusto ko nang kumain. Napakamot si Jericho sa ulo habang naglalakad. Tumawa ako nang makita ang inis na ekspresyon ng mukha niya. Habang naglalakad kami, nakasalubong namin ang aking isang kababata. Kumaway ako pero hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya sa akin. Parang may kakaiba sa kanya. Madilim ang mga mata niya, maputla ang labi at walang emosyon ang muka. Nang tawagin ko siya, akala ko sasagot siya. Pero umiwas lang siya ng tingin at tiningnan ng masama si Jericho. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Ipinagsawalang bahala ko na lang ito at nagpatuloy na lang sa paglalakad hanggang sa makarating sa bahay. Nakita namin si tatay na nagsisiga ng damo sa bakuran. Gulat na gulat ang kanyang mukha nang matanaw kami dahil wala siyang ideya na kami ay darating. Anak naman ay kanina nang lumuwas ako ng bayan. Tiningnan ko kung may text ka sa aking cellphone. Ay wala ka namang pasabi na uuwi ka. Siyempre, tay. Gusto kitang sorpresahin. Eto na nga po, kasama ko pa si Jericho. Yung anak ni Tito Edgar at Tita Soledad. Aba, ito na pala si Jericho. Binato Uli kitang nakitang bata ka. Uhugin ka pa. At laging may nakasalpak na lollipop sa bunganga. Siyempre, tay, matagal ng panahon ang lumipas. Ako nga po, dalaga na Mas matanda pa siya ng 2 taon sa akin. Mabuti naman anak at naisipan mong umuwi sa atin. 2 taon ka rin doon sa tiyahin mo. At kahit bakasyon, hindi ka dumadadaw dito. Pasensya na po, tay. Nung mga nakaraang bakasyon po kasi, umaalis si na tita at isinasama ako. Nakakahiya naman kasing tumanggi. Sige, pumasok na kayo sa loob at nang maibaba ninyo ang mga gamit. Elena, akin na yan. Mabigat yan. Kinuha ni tatay ang travel bag ko at nagpatiuna sa paglalakad. Kami naman ni Jericho ay nakasunod sa likod niya. Pagpasok namin sa bahay, inilibot ko ang aking paningin. Iba na ang bahay namin. Parang napabayaan na. Ang dingding may mga anay na, pati ang kortina, kupas na. May naaamoy din akong masangsang na parang isda. Pero isang bagay ang nakaagaw ng aking atensyon. Isang painting na may bungo at kalansay. Lalapitan ko na sana pero narinig kong tumawag si tatay mula sa likuran, kaya agad akong napalingon sa kanya. Anak, pagtitimpla ko pa ba kayo ng kape? O ayos na sa inyo ang tubig? Ayos na po sa amin ang tubig, tay. Ay, sige. Dyan muna kayo at ikukuha ko kayo, ha? Sige po, itay. Ayos din to si Tito, Hindi ko alam na mahilig pala siya sa mga ganitong klase ng painting. Hoy, wag mong pakialaman yan. Bakit naman? Hinuwakan ko lang, Oo, eto na ang tubig ninyo. Ipatong ko na lang dito sa lamesa, Ayos ka, Tito, Mahilig ka pala sa mga ganitong konsepto. Uy, huwag mong galawin yan. Bakit naman po, Tito? Ano bang meron sa paintings na yan? Ay, wala naman. Binigay kasi yan sa akin ng isa kong kaibigan. Mahal daw ang bili niya dyan.
Hindi ko rin alam kung ano pa talagang ibig sabihin yan. Basta, i-display ko lang sa bahay. Oh, ang cool niya naman. Mahilig din po ako sa mga ganyan kasi mahilig akong manood ng horror movie. Ganun pala. Siya nga pala. Hindi pa ba kayo nagugutom? Nagugutom na nga po ako, Itay Wala ka po ba diyang nilutong pagkain? Hindi ako nagluto, anak Kasi paghapon, hindi na ako rito kumakain. Saan ka po naghahaponan? Sa kabilang baryo, may nagtayo ng kainan doon na may masarap na dinuguan. Talagang dinadayo at pinupuntahan. Lahat ng taga-sityo natin ay doon na kumakain. Bukod kasi sa masarap na dinuguan, meron din silang masarap na putahe na sadyang binabalikan. Doon po ba tayo kakain, Tito? Yun nga ang sasabihin ko Sa halip na magluto, dadali ko na lang kayo roon. Sigurado ako magugustuhan ninyo ang mga pagkain doon, lalo na ang dinuguan. Umayag kami ni Jericho sa gusto ni tatay. Naglakad kami papunta sa kabilang baryo. Napansin ko na hindi na nagpapaika-ika si tatay. Dati, nahihirapan siyang maglakad dahil sa sakit. Tinanong ko siya kung ano ang gamot niya at sinabi niya na binigyan siya ng halamang gamot ng isang albularyo. Tumango lang ako at nagtuloy sa paglalakad. Nadaanan namin ang mga bahay sa aming sityo. Naninibago ako sa aura ng mga tao. Malamlam ang mga mata nila at matalim tumingin. Sa bawat bahay, naaamoy ko ang masangsang na amoy na katulad ng naamoy ko sa bahay namin. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang naninibago ako sa lahat ng aking natutuklasan. Madamo at sukalan ang dinaanan namin. Nagulat ako nang dalhin kami ni tatay sa isang karinderya na nasa gilid ng kagubatan. Walang masyadong bahay doon at iyon ang aking ipinagtataka. Nandito na tayo. Ito na yung karinderya na sinasabi ko sa inyo na may masarap na dinuguan. Seryoso ka, Tay? Dito talaga? Oo naman, bakit? Anong problema? Masama bang magtayo ng kainan dito? Hindi naman po. Pero hindi ba sila nalulugi sa ganitong lokasyon? Tingnan mo naman, madami kumakain. Hindi isyo ang lokasyon dito. Mabuti na lang po at kahit papaano, nakilala ito ng mga tao. Maraming matatakot pumunta dito dahil na rin sa itsura ng lugar. Alam niyo naman po ang mga tao kapag ganitong sukalan, ang iniisip nila ay tinitirahan ng aswang o mga lamang lupa. Ako ang unang nakadiskubre ng kainan ito. Wala na sigurong mahanap na ibang lokasyon ang may-ari. At ang kanyang mga tauhan, kaya dito na lang pumesto. Mabuti na lang at ako ang kinikilalang pinuno ng mga tao sa ating sityo. Kaya yon, madali ko silang naakay dito. Kaya ngayon, dito na sila palagi kumakain. Kainan ni Mang Isyong? Isyong po bang pangalan ng may-ari? Oo, siya nga ang may-ari nito. Angas Dinuguan ang specialty nila? Hindi po ba sabi ninyo, may mga iba pang putahe dito? Oo, madami. Ang mabuti, humanap na tayo ng pwesto bago pa tuluyang mapuno ito. Dito na lang po tayo sa may bungad. O sige, kayo ang bahala. Maupo na kayo dyan at order na ako. Ay, siya nga pala. Pwede kayong magpakuha ulit ng dinuguan kapag naubos yung nasa plato nyo. Ayos yan, Tito. Unlimited pala. Pabubusog talaga tayo niyan. Gutom na rin kasi ako Dinuguan pa lang akin, Tito. Ano? Jericho, bawal sa religion natin ang dinuguan. Umorder na lang tayo ng iba. Total may iba pang putahe dito, sabi ni tatay. Di isa lang. Gusto ko lang subukan. Wala naman siguro mawawala kung titikman lang. Ikaw talagang tigas ng ulo mo kahit kailan. Sige, isa lang Kapag umulit ka pa, isusumbong kita kay tita. Hindi yan. Wala naman yung magagawa kapag nasa sikmura ako ng pagkain. Alam ka naman pasukahin niya ako. Ano ba talaga? Isang dinuguan sa'yo, Jericho, at ikaw, Elena. Hindi ka magdidinuguan. Hindi, tay. Ano pa po bang ibang putahe dyan? Ay, yung dinakdakan nila rito, anak. Masarap din yun. Sige, tayo na lang po. O sige, order na ako Diyan muna kayo. Hintayin ninyo na lang.
Ngumiti lang ako kay tatay bilang sagot. Nakita kong pumunta siya sa counter. Naiwan kaming magpinsan sa mesa. Si Jericho, naglalaro ng games sa cellphone niya at ako naman, nagmamasid lang sa paligid. Patuloy na dumarating ang mga tao. Halos lahat, mga taga-sityo namin. Iilan lang ang hindi pamilyar na muka. Pinagmasdan ko sila habang kumakain. May kakaiba akong nararamdaman habang pinapanood sila. Jericho, parang naninibago ako sa mga tao dito. Parang ang tahimik nilang kumain. Mas gusto mo ba yung mga tao sa Maynila? Kumakain na nga lang, ang dami pang satsat. Hindi naman sa ganun. Pero ano kasi, parang ang weird. Baka naman masyado lang silang disiplinado. Jericho, masayahin ang mga taga-probinsya. Lalo na ang mga taga-sityo namin, kaya nakakapanibago. Para may kakaiba. Tingnan mo nga, para silang mga patay gutom na ilang taong hindi kumain. Baka naman masarap lang talaga ang mga pagkain nila dito. Hindi ko maipaliwanag eh. Jericho, pero parang... Oo, ito na ang pagkain natin. Sinamahan ko na rin ng prutas para may panghimagas. Wow! Ang dami niya na! Patatabain mo yata kami niyan, tito. Ang dami nito, tay. Magkano bang isang takal? 10 peso lang yan. Ano? 10 piso lang, parang sobra pa sa ating 3 takal nito. Ganito talaga dito, anak. Masanay ka na. Kasi mapagbigay ang may-ari nito. At siya nga pala, isang pamilya sila rito. Kita ninyo ba yung matandang lalaki na medyo maputi na ang buhok? Sa may counter? Opo. Siya po ba yung may-ari? Oo, anak. Siya ang may-ari ng kainang ito. At siya rin ang padre de pamilya. Yung 2 tauhan na nagsisilbi sa mga customer. Sila ang mga anak. May isa pa silang anak na nasa loob. Katulong ng nanay niya sa pagluluto. Ang galing naman po. Isang buong pamilya sila na nagtutulong-tulong para sa kanilang negosyo. Oo, anak. Ganun na nga. Talagang magaling sila at marunong din silang makisama sa mga tao kaya talagang tinadayo sila rito. Tay, bakit dito nila napili magtayo ng karinderya? Kasi marami namang pwedeng mapwestuhan na medyo malapit sa kalsada. Mas lalo silang dadayuhin pag doon nagtayo. Hindi na yun mahalaga, anak, na alamin pa. Ang importante, dinadayo itong kainan nila. Malay mo, balang araw, makapagtayo din sila sa bukana ng baryo. Natsak na lalong dadayuhin ng mga tao. Tito, ang sarap ng dinuguan nila. Malinamnam tapos napakalambot ng karne. Tsaka yung sabaw, tamang-tama ang timpla. Ang sarap talaga. Kaya pala dinadayo ang kainan na ito. Ngayon naiintindihan ko na. Sabi ko naman sa'yo espesyal talaga ang dinuguan nila dito. Tito, paubos na yung nasa plato ko. Gusto ko pang magpakuha. Sige lang, suminyas ka lang ng ganito doon sa waiter. Tapos sila na ang lalapit sa iyo para lagyan ng plato mo. Ang galing naman. Sige, tito. Sisenyasan ko na lang yung waiter. Uy, di ba sabi mo isa lang? Bakit magpapadagdag ka pa? Isusumbong talaga kita kikita. Isa lang. Tsaka wala naman dito si Mami. Malay ba niya kung anong kinakain ko? Wala nang relihiyon sa akin, basta masarap ang pagkain. Ay, tigas talaga ng ulo mo. Agad na lumapit ang waiter. Dala-dala ang isang kasirola ng dinuguan. Sinandukan niya si Jericho. Tuwang-tuwa naman ang pinsan ko habang sumusubo ng pagkain. Napansin kong ngumiti ang waiter, pero hindi yon ang ngiting nagpapakita ng tuwa. Yon ay parang ngiti ng sadista. Nang makaalis ang waiter, napatingin ako sa mangkok na dinakdakan na nasa harapan ko. Inamoy ko muna ito bago sumandok ng isang kutsara. Wala namang kakaiba sa amoy. Hinawi ko muna ang pagkain gamit ang kutsara at halos masuka ako sa nakita ko. May nakahalong kuko ng tao.
Oh, anak, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? May nakahalong kuko ng tao sa dinakdakan, Tay. Ha? Sigurado ka magkuko ng tao yung nakita mo, anak. Baka naman may tipak lang ng buto ng karne na nakahalo dyan. Tay, hindi talaga ito buto. Kuko talaga ito ng tao. Tingnan mo mabuti ang itsura. Elena, ano ka ba? Baka naman iniisip mo na taong kinakarne sa lugar na to. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Hindi naman sa ganon, pero kuko talaga ito ng tao. Tingnan niyo. Jesus! Nag-iinarte ka lang. Ayaw mo na ng mga pagkain dito sa probinsya dahil tumira ka na sa Maynila. Tay, hindi naman po sa ganon. Nag-iingat lang po ako. Nagdududa ka ba sa may-ari ng kainang ito? Anak naman, malinis silang gumawa dito. Imposible ang iniisip mo. Oh, ay anong problema? Mukhang may pagtatalo rito ah. Nagulat ako nang marinig ko ang boses sa likuran ko. Nilingon ko siya at nakita ang matandang sinasabi ni tatay na siyang may-ari ng kainan. Kalmado siyang nakatingin sa amin at makikita sa mukha niya ang pagtataka at pag-aalala. May problema ba sa pagkain? Sir, may ano po kasi. Sir, ano po, wala yon. Matagal kasi siyang hindi nakauwi dito, kaya naninibago siya sa mga pagkain sa probinsya. Ano yun, Iha? Hindi mo ba nagustuhan ang pagkakaluto? May iba kang nalasahan. May nakita po kasi akong kuko sa dinakdakan nyo. Ito po, oh. Hindi po ba, Mang Isyong, buto yan ng hayop at hindi ko napasama lang siguro sa niluto ninyo? Hindi. Kuko nga yun. Ang kulit kasi ng anak ko kanina. Nagugupit siya ng kuko sa tabi ng pinaghihiwaan ng mga karne. Siguro nalipad ng hangin at napasama. Hindi na napansin ng asawa ko habang nagluluto. Pasensya na, Iha. Papalitan na lang natin ng bago. Okay na po. Busog naman na po ako tsaka medyo nawala na ako ng ganang kumain. Salamat na lang po. Ay, sige Iha. Naiintindihan ko. Ibabalik ko na lang yung ibinayad mo. Mang Isyong, hindi na kailangan. Ibalot ko na lang ito at dadalhin ko sa bahay. Merienda ko mamayang gabi. Ay, sige, walang problema. Ay, siya nga pala. Kaano-ano mo itong mga kasama mo? Itong dalaga, si Elena, ang nag-iisang anak ko. Tapos ito naman pong makisig na binatang ito ay si Jericho. Pinsan ni Elena, anak ng kapatid ng asawa ko. Magbabakasyon po sila rito. Ay, mabuti kung ganon. Madadagdagan ang customer ko. Kamusta, Jericho? Masarap ba ang dinuguan? Masarap po. Nakailang beses nga po akong padagdag kasi nakakabitin. Mabuti naman at nagustuhan mong dinuguan dito. Siguradong mapapadalas ka na rin kumain dito katulad ng tatay mo at iba pang customer. Tiyak po yun. Kasi dito lang ako nakatikim ng dinuguan. Baka sulitin ko ng pagkain ng putahing ito habang nagbabakasyon kami ni Elena. Mainam kung ganon. Siya nga pala. Elena, pasensya ka na talaga ha. Pagsasabihan ko ang anak ko na mas maging maingat sa paghanda ng pagkain. Ngayon lang naman ito nangyari. Nakasisigurado akong malinis ang mga pagkain na inihahanda namin. Sana'y kumain ka pa rin dito sa susunod. Sige po. Salamat sa pangunawa. Siya nga pala. Dito na kayo. Mag-aasikaso na ako doon. At dumarami ng customer. Sige po, Mang Isyong. Salamat sa pagbibigay ng oras para usisain kami rito. Tanging ngiti na lang ang iniwan ni Mang Isyong bago umalis sa tabi ng mesa namin. Wala akong nararamdaman na kakaiba sa kanya. Hindi katulad ng tauhang nagsalin ng dinuguan sa plato ni Jericho. Iba rin ang aura niya kaysa sa ibang taong kumakain doon. Sa kabuuan, si Mang Isyong ay may maaliwalas na ekspresyon ng muka. Kalmado at magiliw.
Naisip ko na baka magaling lang siyang magkunwari o talagang iba siya sa mga tao doon. Pagkatapos kumain ni Tatay at Jericho, umuwi na kami. Habang nasa daan, may naramdaman akong kakaiba, kaya agad akong naalarma. Tay, hindi niyo po ba nararamdaman? Anak? Parang may sumusunod sa atin. Pakiramdam ko nakatago lang ito sa mga punong kahoy o sa damuhan. Ha? Wala naman akong nararamdaman, anak. Ikaw ba, Jericho? May nararamdaman ka? Wala naman po. Ang sayang maglakad ng gabi dito sa probinsya. Tahimik at walang traffic. Walang nararamdaman ang pinsan mo. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Baka naninibago ka lang. Kasi 2 taong kang hindi nakauwi sa atin. Siguro nga po, baka guni-guni ko lang yun. Kung natatakot ka, anak, ay huwag ka dyan sa likuran o dito ka sa gitna namin. Sige po. Nang gabing yon, hindi ako makatulog. May mga naririnig akong kaluskos at pakiramdam ko ay parang may nakatingin sa amin ni Jericho mula sa labas. Bumangon ako at inusisa si Tatay, pero wala siya sa kwarto niya. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Hindi na ako nag-abalang lumabas dahil baka kung ano ang makita ko. Magdamag akong hindi nakatulog. Inaabangan at mayat maya sinisilip si Tatay, pero hindi pa rin siya bumabalik sa higaan niya. Kinabukasan, nagising na lang ako sa lagabog ng pinto sa sala. Bumangon ako para usisain at nakita ko si Tatay nakapapasok lang. Tay, saan po kayo galing? Wala na. Maglakad lang sa labas. Bakit wala po kayo sa kwarto niyo kagabi? Lagi ko yung pinupuntahan doon, hindi naman kayo bumabalik. Anak, ang totoo kasi niyan. May trabaho ako tuwing gabi. Pasensya na. Hindi ko lang nasabi sa iyo. Ano pong trabaho niyo, Tay? Tumutulong kina mag-isyong sa pagpapatay ng baboy at paghiwa ng kaning gagamitin sa dinuguan at iba pang mga putay. Mas maganda kasi kung bagong patay na baboy ang gagamitin. Mas masarap ang luto kapag ganon. Iyon ang sikreto ng masarap nilang mga ulam. Buong magdamag ninyo pong ginagawa yun? Oo, anak. Bukod kasi sa pagpapatay ng baboy at paghihiwa ng mga karne, tumutulong na rin ako sa paghahanda ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Doon po pala kayo nagtatrabaho. Kaya pala nagsasama kayo ng mga tao sa ating sitio para doon kumain. Ganun nga, anak. Mahina ang kita ngayon sa pagtatanim dahil hindi na pinatataniban yung kabila kasi may itatayo raw doon yung may-ari. Kung hindi ako tutulong sa kainan ni Mang Isyong, ay hindi kita mapapadalhan ng baon para sa pag-aaral mo. Yun po palang dahilan. Pero Tay, huwag niyo pong pababayaan ang kalusugan niyo, ha. Mabuti na nga lang po kahit paano nakakalakad na kayo ngayon. Siya nga po pala, pwede ko po bang malaman kung ano yung halamang gamot na ibinigay sa inyong albularyo? Baka po kasi pwede ko siyang mairekomenda sa kaibigan ni Tita na nahihirapan ding lumakad. Ay, naku anak. Hindi ko na rin tanda kung anong klaseng halamang gamot yun. Medyo matagal na rin kasing panahon ang lumipas simula nang inumin ko yun. Sayang naman po. Mukhang magaling nga po yung halamang gamot na ininom nyo. Kasi mabilis din kayo nakalakad ng maayos eh. Oo anak, yun nga ang mahalaga. Nakakalakad na ako. Siya nga pala. Magluto na kayo ng almusal ni Jericho. Ako ay hindi kakain. Tama na sa akin ang kape. Sige po, Itay. Punta na po ako sa kusina. Ay, Tay! Bakit nga po pala walang asin dito? Ay, hindi ako gumagamit ng asin anak. Masama kasi yan sa bato. Oh, paano na po yung lulutuin kong sinangag? Anak, huwag na lang sinangag yung lutuin nyo. Initin mo na lang yung kanin dyan. Tapos iulam ninyo yung dinakdakan at dinuguan na nakalagay sa mangkok. Yun na lang ang kainin mo. Tay naman hindi naman kasi yun bagay sa almusal. Anak, ilang buwan ka rin magbabakasyon dito. Sanayin mo na ang katawan mo sa mga pagkain dito sa atin. Kasi kung hindi ka kakain, papaano ka na? Siya nga pala, pupunta na ako sa taniman.
Doon ako madadanghali ang kinamang Isyok. Pumunta na rin kayo doon mamaya dahil sigurado akong espesyal na pananghalian ang ihahanda nila para sa inyo. Bahala na kayo ni Jericho dito sa bahay. Gisingin mo ang pinsan mo at ipasyal mo para naman malibang dito sa atin. Pakiramdam ko na mga oras na iyon ay hindi ko na dapat pagkatiwalaan si tatay. Parang may nag-iba sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Samantala, pumunta ako sa tindahang malapit sa amin at bumili ng asin, pero wala raw tinda. Lahat ng tindahan sa aming sityo ay hindi nagbibenta ng asin, kaya dumayo pa ako sa kabilang sityo. Napagdesisyonan kong itago iyon kay tatay para kapag magluluto ako ng pagkain namin ni Jericho ay may magagamit akong pampaalat. Hindi ko rin sinunod ang utos ni tatay na pumunta kami kina Mang Isyong para sa pananghalian. Ako na lang ang nagluto ng pagkain namin. Pagkatapos mananghalian ay pumunta kami ni Jericho sa ilog. Matarik at maputik ang dinaanan namin para makarating doon. Lalo pa itong natuwa nang masilayan niya ang magandang tanawin sa ilog. Napakalinis ng tubig nito, mabato at napalilibutan ng iba't ibang punong kahoy. Woo! Sa wakas, nakarating din ako sa ilog! Bakit? Sa tanang buhay mo ba, hindi ka pa nakakapunta sa ilog? Para wala namang ganito sa Maynila. Tsaka ayaw ni Mami na naliligo ako sa ganito kasi sabi niya, sensitibo raw ang aking balat at madaling mapasukan ng bakterya. At naniniwala ka naman. Hindi. Baka paranoid lang yun si Ma'am. Gusto mo bang subukang maglangoy? Bakit hindi? Eto na nga oh, maghuhubad na ako. Uy, ano ka ba? Huwag kang maghubad sa harapan ko. Kahit magpinsan tayo, lalaki ka pa rin, no? Hindi ka dapat naguhubad sa harap ng babae. Parang wala kang modo niyan eh. Hindi lang tayo magpinsan, parang na rin tayo magkapatid. Yun ang turing mo sa akin? Hindi ba? Parehas tayong walang kapatid. Sus, hindi pala bagay sa akin na magsalita ng ganito. Ang corning tingnan. Ang mabuti pa, susubukan ko na lang kung talagang hindi magkakabakterya ang katawan ko sa ilog na to. Woo! Ano ba, Jericho? Ang gasla mo namang kumilos, nabasa na tuloy ako. Bakit hindi ka sumunod? Ikaw ang nagaya dito tapos hindi ka lusong. Siyempre, maya-maya ng konti. Medyo malayo din ang nilakad natin, no? Magpapahinga lang ako, no? Huwag ka na mag-inarte, alikan. Ay, ano ba, Jericho? Sabi ko maya-maya ng konti. Kulit mo talaga. Wala nang mamaya. Magsaya na tayo kasi minsan lang to. Pagkatapos ng bakasyon na to, babalik na ulit tayo sa mausok at magulong Maynila. Tapos ikaw, mabalik ka na ulit sa paggawa ng mga nakakapagod na assignment sa school activities. Sa bagay, may point ka naman. Tara sa may tabi ng Pampang. Sandal tayo tapos tingnan natin ang asul na kalangitan. Oh, sige, tara. Oh, nandito na tayo. Ang ganda, di ba? Oo nga, sobrang ganda. Jericho, masaya ka ba sa bahay? Bakit mo naman naitanong? Sagutin mo na lang. Hindi naman malungkot pero hindi rin masaya. Pero pakiramdam ko, hindi ako malaya. Anong ibig mong sabihin? Gusto ni Mama at Dad, nag-engineer ako. Pero ang gusto ko, maging musikero. Gusto rin nila maging aktibo ako sa simbahan pero alam mo yun, hindi ko maramdaman. Kasi hindi naman ako malapit sa mga tao dun. Pakiramdam ko, wala silang pakialam sa isa't isa. Pero hindi ba? Kapakanan mo lang yung iniisip ni na tita. Sa hirap ng buhay ngayon, walang magulang na nanaising magdildil ng asin ng kanilang mga anak balang araw. Tinaasan lang nilang pangarap para sa'yo. Dahil natatakot sila na magdusa ka. Tingnan mo ko. Pinili talaga ni tatay na mapaapak ako sa Manila para mas maging maganda raw yung kinabukasan ko. Siguro ganun din ang iniisip ng mga magulang mo sa'yo. Kapag ba naging musikero ako, hindi na ako pwedeng kumita ng pera? At hindi ba ako pwedeng pumili ng aanibang grupo? Mararamdaman ko na nabibilang ako sa kanila. Elena, magkaibang magulang ko at si Tito. Kay Mama at Dad, gusto nila ako maging ibang tao na aayon sa gusto nila. Pero si Tito, gusto niya lang na maging masaya ka. Parehas kayo ng pangarap. Eh ako ba? Magiging masaya ba ako?
kapag tinupad ko ang gusto nilang mangyari. Yun bang dahilan kung bakit nagre-rebelde ka? Kung bakit hindi ka nananatili sa bahay at palaging sumasama sa barkada? Gusto kong maramdaman nila na may mali sila at may hinaing ako na kailangan nilang marinig. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi pala bagay sa akin na magsalita ng ganito, parang ang corny. Ikaw may tinatago ka palang ganyan eh. Akala ko puro kalokohan lang ang alam mo eh. Ngayon mo lang kasi ako kinausap ng ganito, kaya ngayon mo lang nalaman kung anong nasa isip ko. Ikaw ang sama pala ng tingin mo sa akin. Kasi ikaw, puro sakit ng ulang binibigay mo sa amin ni tita. Sus! Ang mabuti pa, dun tayo sa gitna. Tingnan natin kung malalim. Sige, pagalingan tayong lumangoy Jericho, wala ka bang kakaibang nararamdaman o napapansin dito? Wala naman, bakit? Wala. Tama nga si tatay. Mukhang naninibago na ako sa aming sityo. Alam mo, sa susunod na araw, masasanay ka na ulit. Ako nga, isang araw pa lang pero parang gusto ko na rito sa inyo. Binabawi ko na yung sinabi ko bago tayo umalis. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Teka, Elena, bakit parang hindi ka mapakali? Lingon ka ng lingon sa paligid. Pakiramdam ko kasi malapit na tayong abuti ng dilim. Umuwi na kaya tayo? Mamaya na. Baka kasi naghihintay na si tatay. Sabagay. Sige, tara na. Uwi na tayo. Habang naglalakad, ay ramdam ko pa rin ang mga matang nakatitig sa amin sa bawat daang aming tinutunton. Pero, hindi ako nagpahalata sa pinsan ko na may nararamdaman akong kakaiba. Sa halip, pinilit kong i-focus ang atensyon sa pagkwentuhan namin. Mga ilang minuto pa at nakarating na kami sa amin. Ang naiinip na mukha ni tatay ang sumalubong sa amin. Nakatayo ito sa may pinto at nakapamaywang. Saan kayo galing? Akala ko susunod kayo doon sa kainan ni Mang Isyong. Hinintay pa naman kayo dahil sa pinaghanda kayo ng asawa niya ng masarap na pananghalian. Di sana, nakakain kayo ng libre. Marami po kasi kaming ginawa, tay. Tinuruan ko po si Jericho ng mga gawain dito sa bukid tapos pumunta kami sa ilog. Ano? Hindi ba sabi ko sa inyo sumunod kayo sa akin? Kung yung oras na pinunta ninyo sa ilog ay ipinunta ninyo kina Mang Isyong, hindi sana nakakahiya sa pamilya niya na pinag-abalahan kayong ipaghanda ng pagkain. Ang tigas talaga ng ulo mo, Elena. Tito, ako po kasing nangulit kay Elena na ipasyal niya ako rito. Kaya yun, pumunta kami sa ilog. Pinilit ko rin siya na magtagal kami doon. Kasi ang ganda ng tubig at masarap maglangoy. Paano yan? Paniguradong hindi pa kayo kumakain. Sumama kayo sa akin kina Mang Isyong at doon na ulit tayo maghapunan. Tay, hindi po ba pwedeng tumanggi? Ayoko naman ng mga pagkain dun eh. Ayaw mo na ba ng mga pagkain sa probinsya? Naiintindihan ko na bawal sa relihiyon ninyo ang dugo. Pero hindi naman siguro bawal ang karne. Tay, ano kasi? May seremonya ang pamilya ni Mang Isyong mamaya. Hindi pwedeng hindi kakasali. Seremonya? Para po saan, Itay? Bible study, ganoon. Hindi naman isyo na iba ang relihiyon mo. Ang mahalaga makasama ka lang namin sa espesyal na pagtitipo na yon. Lahat ng mga taga-sityo natin ay dumadalo doon, anak. Masaya yon, maniwala ka. Tay, pasensya na po. Gusto ko lang po magpahinga ngayon eh. Napagod din po ako sa mga ginawa namin ni Jericho. Hindi ka ba nagugutom? Walang lutong pagkain sa kusina. Hindi po, Tay. Namitas po kami kanina ni Jericho ng mga prutas habang papunta sa ilog. Kaya pabusog pa ako ng mga kinain ko. Ikaw ba, Jericho? Sasama ka? Opo, Tito. Sasama po ako. Ayaw mo ba talagang sumama, Elena? May iwan ka mag-isa rito. Tsaka wala kang kakainin. Pagugutom ka. Huwag mo na akong alalahanin, Jericho. Ayos lang ako. Sige na, sumama ka na kay tatay. Sige. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka rito, ha? Marahan akong tumango kay Jericho habang siya naman ay halos hindi maalis ang tingin sa akin. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Pagkaalis nila
ay dumiretso ako sa kusina. Humanap ako ng mga pwede kong lutuin at may nakita akong talong at sitaw. Walang bigas, kaya wala akong maisasaing. Pero ayos na rin ang ginisang gulay sa hapunan. Kinuha ko na ang asin na itinago ko sa aking maleta, saka sinimulan ang pagluluto. Magsasalang pa lang ako ng kawali sa kalan nang may marinig akong pagkaluskos sa labas. May tao ba dyan? Sino yan? Jericho, ikaw ba yan? Tay? Ay, Diyos ko. Wala namang sumasagot. Parang paikot-ikot iyon sa aming bahay at halatang agresibo ang paggalaw. Kinabahan na ako sa pagkakataong iyon, kaya lumabas ako ng bahay para mag-usisa. Madilim na ng mga oras na iyon, kaya gumamit ako ng flashlight at inilibot iyon sa paligid. Napatakip ako ng ilong nang makaamoy ako ng masangsang malapit sa aking kinaroroonan. Diyos ko, ano yun? Napakabaho. Parang nabubulok na karne. Wala naman yun dito kanina. Jericho, ikaw ba yan? Hindi magandang biro to, ha? Huwag mo akong pinagtitripan. Diyos ko, ano to? Jericho, kung ikaw yan, tatamaan ka talaga sa akin. Huwag mo akong idamay sa kahiligan mo sa horror movie, ha? Jericho, pag humarap ako at nakita kita, tatamaan ka talaga sa akin. 1, 2. Halos mawalan ako ng malay sa aking nakita sa hindi kalayuan. Sa may tabi ng puno ng saging na nasisinaga ng buwan ay may lumitaw na isang nakakatakot na nilalang. Mayroon itong malaking pakpak, walang buhok, nakaluwa ang mga mata at mayroong mahabang tainga. Wala din itong balahibo at itim na itim ang kulay ng balat na nagpadagdag sa nakakakilabot nitong itsura. Napahawak ako sa dibdib dahil sa lakas ng kabog nito at ilang sandali pa ay may tumapik sa aking likuran kaya ako ay napapitlag. Layuan mo ako! Layuan mo ako! Elena, ano ka ba? Ako ito. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Kasi may nakita ako. Nasa na yun? Doon ko siya nakita sa may tabi ng saging. Anong nakita mo? Wala. Baka guni-guni ko lang yun. Siya nga pala. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako ito, si Roman. Hindi mo pa ako natatandaan? Teka. Oo, natatandaan na kita. Ikaw yung kaklase ko nung high school na siyang pinakamatanda sa lahat. Tapos edad 20 anyos na. Kasi laging repeater. Dahil mahilig mag-cutting. Sabi naman ang pwede mong matandaan sa akin. Yun pa talaga. Teka, ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba taga-kabilang sitio ka pa? May pinakukuha kasi si Lolo na halamang gamot malapit sa may ilog eh. Naisipan ko rin na dumaan dito kasi nabalitahan ko na umuwi ka kasamang pinsan mo. Ano namang pakialam mo kung umuwi ako sa amin? Ang tagal na kitang binasted. Hanggang ngayon? Suplada ka pa rin. Malamang wala ka sigurong nobyo. Hindi ko kailangan yun. Siya nga pala, wala ka bang napapansin sa lugar ninyo? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, may napapansin ka ba? Alam mo ba? Simula nang magkaroon ng kainan sa bukana ng gubat, sa kabilang baryo, ang dami na nagbago sa inyong sityo. Hindi mo ba napo na yon? Napansin ko nga simula nang dumating ako sa amin, parang ang dami na nagbago sa aking mga kasityo. Parang nag-ibang kanilang aura. Yung matandang nagtayo ng kainan, hindi raw siya kilala ng mga tao sa kabilang baryo. Bigla na lang daw dumating ang matanda na yon, kasama ang pamilya niya. Alam mo ba na walang ibang nagbabalak pumunta sa kainang yon, maliban sa mga tao sa inyong sityo? Kasi natatakot sila sa pamilyang may-ari noon. Napansin ko nga rin na puro taga-sityo lang namin ang kumakain doon. At yung ibang mga dayo ron, mga taong isinasama lang nila. Tapos naalala ko pa ang sabi ni tatay. Siya raw ang unang customer ng kainan na yon.
At siya lang ang nag-aya sa mga kasitso namin na dun kumain. Kaya dumaming customer nila. Kita mo na? Walang nagbabalak pumunta doon kundi sila. Hindi pa ako nakakakain sa kainang yon. Kaya hindi ko pa alam kung anong sikreto nila. Pero ayon sa mga nangyayari, posibleng may kakaiba sa pagkain nila. Kaya binabalik-balikan yon ng mga tao sa inyong sityo. Anong ibig mong sabihin, Roman? Elena, mag-obserba ka lang mabuti. Baka ang tatay mo at ang mga tao sa inyong sityo ay ibang nilalang na. Si Jericho, kumakain siya ng pagkain nila. Ibig sabihin, posibleng delikado siya? Pero hindi, imposible yon. Hindi aswang si tatay at ang mga taga-sityo namin. Baka nagkakamali ka lang ng akala. Lahat naman ng tao nagbabago, di ba? Sumagi na rin sa isip ko na baka ibang nilalang na sila dahil sa mga ikinikilos nila. Pero ayokong pangunahan ang isip ko. Paano kung mali ako? Paano kung pinag-iisipan ko lang pala sila ng masama? Elena, para malaman mo kung may aswang talaga sa bahay ninyo o sa lugar ninyo, ibibigay ko sa iyo ang langis na ito. Oh, ano ito, Roman? Ang tawag dito ay langis ng lana. Kumukulo ito kapag may aswang sa paligid. Tsaka bibigyan kita ng isang balot na bawang. Alam mo na yan, tipikal na pangontra sa aswang. Ayaw nila ng amoy nito. Kaya iiwas sila kapag naglagay ka nito sa mga bintana o pinto ng inyong bahay. Saka sa pinsan mo pala, ha, Elena? Kapag may nagbago sa kanya, ipatingin mo siya sa akin. Ipagagamot ko siya kay Lolo. Dadalasan ko ang pagpunta sa inyong sityo. Doon mo lang ako mahanap sa ilog. Kailangan ba talagang gawin to, Roman? Mas mabuti na nag-iingat, Elena, kaysa itaya mo ang iyong sarili sa isang bagay na wala kang kasiguraduhan. Basta ako, naniniwala ako na may hindi tamang nangyayari dito sa sityo ninyo. Parang natuyo ang aking lalamunan dahil sa sinabi ni Roman, kaya hindi ako makapagsalita. Nagpaalam na siya sa akin at naiwan akong nakatulala sa may tabi ng pinto. Paano nangyari yun? Paano nakapasok ang aswang sa lugar namin? Ibig sabihin, totoong aswang yung nakita ko kanina? At hindi isang guni-guni lang? Diyos ko, mag-isa pa naman ako dito. Hindi ako pwedeng magtagal dito sa labas. Agad akong pumasok sa loob ng bahay at naghiwa ng bawang, saka nilagay sa mga bintana at pinto. Dumiretso ako sa loob ng kwarto at nagtalukbong ng kumot. Hindi ko inalis sa tabi ko ang langis na ibinigay ni Roman at hinintay ang pagkulong nito para makumpirma ko na may aswang nga sa paligid. Maya-maya pa, naramdaman ko ang pagkaluskos sa may labas ng aking hinihigaang katre. Ramdam ko rin ang malalim na paghinga ng nilalang malapit sa akin. Tiningnan ko ang hawak na bote ng langis ng lana at nangatal ang aking kamay nang makitang kumukulo ito. Diyos ko, totoo nga ang aswang. Nakakatakot. Ama namin, gabayan niyo po ako. Ilayo niyo po ako sa aswang. Ingatan niyo po ako, parang awa niyo na po. Panginoon, gabayan niyo po ako. Ilang sandali lang, nawala na ang pagkaluskos. Marahil hindi na tinangka ng aswang ang lumapit dahil naamoy nito ang bawang sa mga bintana at pinto at nakatulong na rin ang panalangin. Nakatulog na ako pagkatapos at hindi ko na alam ang nangyari. Nagising na lang ako kinaumagahan sa pagyugyog ni Jericho sa aking balikat. Dahil sa aking pagkabigla ay nahulog ang bote ng langis ng lana at natapon ang laman nito sa sahig. Jericho naman kasi, nabasag tuloy. Para saan bang langis na yan? Natutulog ka tapos hawak mo yan. Basta, bakit mo ba kasi ako ginigising? Anong kailangan mo? Punta tayo sa ilog.
Gusto ko maligo. Jericho, ang aga naman yan. Hindi ba pwedeng mamaya ng tanghali? Naiinitan kasi ang katawan ko eh. Umaga pa lang init na ako. Eh di magpaypay ka. O kaya naman maligo ka dun sa poso. Eto nga kakaligo ko lang. Parang ang tindi kasi ng sikat ng araw ngayon. Nakakapaso. Ano? Bakit gulat na gulat ka? Siya nga pala, kaninang madaling araw lang ako umuwi. Si tatay kasama mo ba? Kasama ko siyang umuwi, pero nang nasa may pinto na kami, ay hindi siya tumuloy. Bigla na lang siyang tumakbo palayo. Ha? Bakit daw? Ewan ko ba? Parang may nakita siyang kung anong bagay sa may pinto na bigla niyang kinatakutan. Ganun ba? Baka nakita niya yung bawang sa may pinto. Ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi ni Roman? Anong sinabi mo? Ha? Wala. Teka, ano bang ginawa niyo ron at inabot kayo ng madaling araw? Sumamba lang naman tsaka nagkasiyahan. Ang ganda pala ng samahan ng mga tao sa sityo ninyo. Kasama ang pamilya ni Mang Isyong. Parang ayaw ko nang bumalik sa Maynila. Gusto ko na rito. Anong sabi mo, Jericho? Sumama ka sa pagsamba nila? Oo. Ano namang masama doon? Hindi mo dapat ginawa yun. Dahil ba sa relihiyon natin? Hindi naman yan malalaman ni Mami. Tsaka wag mo akong isumbong ha. Pero ano kasi, Jericho? Hindi mo dapat ginawa yun dahil... Aray! Jericho, ano nangyayari sa'yo? Masakit ang tiyan ko. Ang dami ko kasing nakain kagabi. Jericho, namamutla ka. Tsaka mukhang kailangan mong isuka yun sa banyo. Baka mas bumuting pakiramdam mo kapag ginawa mo yun. Siguro nga. Ay, Kailana. Punta lang ako sa banyo at isusuka mo. Sobrang sakit talaga. Sasamahan na kita. Sinamahan ko si Jericho sa banyo at inalalayan papunta sa inidoro. Nakahawak ako sa likod niya habang paulit-ulit siyang sumusuka. Napatakip ako sa ilong dahil sa nakakasulasok na amoy ng kanyang suka. Nang tingnan ko ang inidoro, ay nagulat ako dahil ang suka ni Jericho ay isang itim na likido. Jericho, ano to? Bakit itim ang suka mo? Naparami ang kain ko ng tinuguan. Sigurado ka? Baka may iba pang dahilan. Sigurado ako, Elena. Ilang araw na nilagnat si Jericho. Pero sa halip na ipagamot ito ni tatay, ay isinama lang niya ito sa kainan ni Mang Isyong. Hanggang sa bumalik na ang sigla ni Jericho at tila may mga pagbabago sa kanya. Mas lalong naging agresibo ang kanyang ugali. Ang kulay ng kanyang balat ay namutla at nagkaroon siya ng kakaibang amoy na parang nabubulok na karne. May hinala akong nagiging aswang na rin ang aking pinsan, pero mas nanaig ang kuryosidad sa akin kung ano ba talaga ang mayroon sa kainan ni Mang Isyong. Gabi nang pumunta ako doon kung kailan sarado na at habang nasa daan ay may humila sa aking braso. Paglingon ko ay nagulat ako dahil si Roman pala iyon. Roman? Ano ba? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Pupunta ako sa kainan. Hindi na talaga ako mapakali kaya kailangan ko ng mag-usisa. Ano? Hindi mo ba alam na para ka na magpapatiwakal sa gagawin mo? Elena, huwag ka namang magpadalos-dalos. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Meron ako mga dalang pangontra dito sa aking bulsa. Kahit pa, hindi pa rin sasapat yan. Ikaw ba? Ano bang ginagawa mo rito? Parehas lang naman tayong lagalag ngayong gabi. May nakaburol doon sa amin kahapon. At kanina inilibing. Sabi ng mga nagliban sa bintana, napalitan daw ng puno ng saging ang bangkay. Ha? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may gumagalang balbal tuwing gabi. Gusto kong makumpirma kung may kinalaman ba yung kainan sa kabilang baryo. Pupunta ka rin pala doon? Ganun na nga. Kaya magsabay na lang tayo para mas maprotektahan natin ang sarili natin. Agad akong sumang-ayon kay Roman at mas napanatag ang aking isipan dahil may kasabay na ako.
Pagdating sa kainan ni Mang Isyong ay wala ng tao. Naglingalinga muna kami sa paligid bago tumuloy. At nang masiguro namin na walang makakakita sa amin, ay dumiretso kami sa kusina. Nakakandado ito kaya umisip pa kami ng paraan para mabuksan ito. Pinukpok ni Roman ng bato ang kadena hanggang sa maputol kaya nakapasok kami. Pagdating sa loob ay napatakip kami ng ilong dahil sa nakakasulasok na amoy na sobrang lansa at parang nabubulok. Gamit ang dala naming flashlight ay tinanglawan namin ang silid at nagulat kami sa aming mga nakita. Diyos ko, Roman, ano to? Nakakadiri! Gusto ko masuka sa mga nakikita ko rito. May bangkay ng tao at wala na ang ibang piraso ng kanyang katawan. Tapos yung mga kutsilyo rito masyadong malaki. Hindi to ginagamit sa mga pangkaraniwang karne. Tama ang kutob ko. Base sa kalagayan ng bangkay, naimbalsa mo na ito at hindi na presko. Kaya posibleng ito ang kinuha nila sa burol. Kagaya nung nangyari sa inyong sitio kanina? Pero paano nangyaring napalitan ng puno ng saging yung bangkay ng tao? Yun ang hindi ko alam. At hindi ko rin kayang ipaliwanag. Pero isa lang ang nakumpirma ko ngayon. Si Mang Isyong at ang pamilya niya ay isang aswang na balbal. Sila ang mga aswang na kumakain ng bangkay ng tao. At sa kaso ni Mang Isyong, posible nagpaparami sila ng lahi. Kaya nagtayo sila ng kainan na kung saan inihahanda nila ang pagkain nila sa mga tao para yung gawin ang mga ito. Ganun palang tawag doon, balbal. Parang narinig ko na yun dati sa kasabihan ng mga matatanda na kapag may patay daw, bawal daw tulugan ng bangkay. Pero ang ipinagtataka ko lang, kung nakuha nila sa mga imbalsamong tao ang karneng ginagamit nila sa mga putahe, anong dugo ang ginagamit nila sa dinuguan? Tingnan mo itong tangke na ito. Dito nila inilalagay ang mga dugo. May hinala na ako. Posibleng kumukuha sila ng kamamatay lang na tao na hindi pa naiimbalsamo. Ibig sabihin, posibleng pumapatay din ng tao ang pamilya ni Mang Isyong para sa dugo? Hindi ako sigurado, pero maaring sila ang dahilan kung bakit may mga bangkay na hindi natatagpuan ang katawan. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala mga ganitong klase ng nilalang. Elena, talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. May papalapit sa ating kinaroroonan. Ano? Elena, pakinggan mo ang mga yapak. Palapit siya ng palapit sa atin. Agad kaming nagtago ni Roman sa likod ng malaking drum. Nanginginig na ang buong katawan ko habang nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa ay may pumasok na lalaki at may dala itong sako. Nang silipin ko kung sino ang lalaking iyon, ay nakita ko si tatay. Inilapag niya sa lamesa ang dalang sako at napaawang ang aking bibig nang ilabas niya ang laman noon. Pira-pirasong katawan ng bangkay ng tao. Ngayon, alam ko na kung ano ang totoo niyang trabaho. Sa gabi ay naghahanap siya ng patay para dalhin sa kainan ni Mang Isyong. Ilang sandali pa, si tatay ay naging isang nakakatakot na aswang. Katulad iyon ng nilalang na nakita ko sa aming bahay noong nakaraang araw. Binuksan ni tatay ang bintana at ikinalpag ang pakpak sa kalumipad palayo. Hindi ako makapaniwala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga nakita. Roman, hindi ako nananaginip, hindi ba? Elena, nayanggaw ng aswang ang tatay mo. Mapapabalik ko pa ba siya sa dati? Elena, hindi na. Wala na tayong magagawa doon. Dahil tuluyan ang niyakap ng tatay mo ang pagkaswa. Hindi ito maaari. Siya na lang ang magulang ko. Kailangan mong tanggapin ang mga nangyayari, Elena. Ginusto ng tatay mo ang maging ganon. Roman, anong dapat kong gawin? Umalis na kayo rito ng pinsan mo. At
huwag na kayong babalik. Paano kung maging ibang nilalang na rin ang pinsan ko katulad ni tatay? Palagi din siyang kumakain ng mga pagkain dito sa kainan ni Mang Isyong. Elena, magagamot pa ang pinsan mo dahil bago pa lang siyang nayayanggaw. Paano kung hindi na? Anong gagawin mo? Kung parehas nang naging aswang ang tatay at pinsan mo? Baka yakapin ko na rin ang pagiging aswang. Hindi ko alam, Roman. Parang hindi ko sila kayang iwan. Naging magulo ang isip ko dahil sa mga pangyayaring iyon. Kaya hindi ako makapagdesisyon ng tama. Nag-iba na ang tingin ko sa aming sityo at sa sarili kong ama. Ilang beses ko ring sinabihan si Jericho na umalis na kami sa lugar na yon. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na masaya na siya at ayaw pa niyang bumalik sa Manila. Si tatay naman ay napansin ko na parang nawala ng amor sa akin. Hindi na ito katulad ng dati na maalalahanin at madalas ay nakatingin ito ng matalim sa akin. Hanggang sa isang araw, may sinabi ito sa akin. Sasama ka sa seremonya mamaya. Hindi pwedeng hindi. Hindi ba ako pwedeng tumanggi? Hindi ka na nga kumakain kina Mang Isyong tapos di pakikiisa sa seremonya nila ayaw mong gawin. Parang wala kang pakisama. Paano kung sabihin ko na ayoko ng ginagawa niyo? Anong ibig mong sabihin? Tay, ayoko maging aswang. Ano, tama ba ang narinig ko? Alam ko ng sikreto mo, Tay. Kung ano-anong sinasabi mo, pinasasama lang kita sa seremonya. Hindi ako magiging katulad niyo kahit anong mangyari. Mamili ka, anak. Sasama ka sa akin o hindi tayo magkikita kahit kailan. Tay, bakit pinili yung takin ng buhay na yan? Basta gumaya ka mamayang gabi. At sa ayaw mo at sa gusto, sasama ka sa seremonya. May kung anong bagay na nagtulak sa akin para mapapayag sa gusto ni tatay. Kinagabihan ay gumayak ako para ihanda ang sarili ko sa pagsama sa seremonya. Nakita ko naman si Jericho na naglalagay ng gamit sa aking maleta. Jericho, anong ginagawa mo? Umalis ka na rito, Elena. Ha? Hindi ba may seremonya ngayon? Pinapasama nga ako ni tatay. Hindi ka pwedeng sumama sa seremonya na yun, Elena. Bakit naman hindi? Dahil papatayin ka nila. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nakita kayo noong anak ni Mang Isyong na pumunta sa kusina ng kainan noong isang araw. Alam nilang marami kayong nalalaman at hindi kayo mapapaanib sa amin. Kaya papatayin na lang daw kayo. Ayoko masaktan ka nila, Elena. Kaya hanggat maaga pa, tumakas ka na. Bumalik ka na kina Mami. Huwag ka nang babalik dito. Anong ibig mong sabihin na amin? Huwag mong sabihin na sumusunod ka sa yapak ni tatay. Silang plaka ka ba? May pamilya ka naghihintay sa pagbalik mo. Ganun na lang ba katinding sama ng loob mo sa kanila para takasan ang buhay na meron ka? Elena, ito na ang aking bagong mundo at wala ka na magagawa. Dito ko naramdaman ang tunay na pagtanggap na ipinagkait ng tadhana sa akin sa mahabang panahon. Dito ako naging buo at naging totoo. Nagkakamali ka. Hindi ito ang iyong totoong mundo. Biktima ka lang. Biktima na akong biktima. Pero hindi ba ako biktima sa sarili kong bahay? Ang pinagkaiba lang, dito ay may kalayaan. Pero doon ay wala, Elena. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi. Jericho, paano na sila tita? Sabihin mo sa kanila na magiging masaya ako kung nasaan man ako. Ikaw nang bahala sa kanila, Elena. Pero Jericho, nasa likod ang sasakyan ni Roman. Sinabihan ko siya kanina na itakas ka. Kapag nakaalis ka rito, ay huwag ka nang bumalik. Makikita ka pa ba namin? Hindi ako sigurado. Pero sisikapin ko, Elena. Basta tandaan mo, hindi lang pinsan ang turing ko sa iyo. Para sa akin, ikaw ang nag-iisa kong kapatid.
Bigyan mo ako ng pabor. Iligtas mo ang iyong sarili at umalis ka na rito. Tumulo ang luha sa aking mga mata dahil sa huling sinabi ni Jericho bago ko binitbit ang aking maleta. Natigilan ako nang makita ko si tatay sa labas ng kubo. Nakatalikod ito at nakatingin ng malayo. Lalo akong napaiyak dahil naramdaman ko ng mga oras na iyon na hindi na kami magkikita ng aking ama kahit kailan. Tatay, patawarin mo ako. Gustuin ko mang manatili sa tabi mo. Pero magkaiba na ang mundong ginagalawan natin. Patawarin mo ako, Tay. Kung hindi ko kayang tanggapin ang grupong napili mong Hannibal. Mahal na mahal ko po kayo. Elena, ano ba? Makikita ka na tito dyan. Jericho, ikaw nang bahala kay tatay. Ikaw na rin na bahala kay mama at dad. Sabihin mo sa kanila na wag nila akong alalahanin. Sabihin mo rin na wala na akong galit sa kanila. Nahanap ko lang kung saang mundo ako nababagay. Pasabi na mahal ko sila. Magkakarating lahat ng yan kina Tita Jericho. Basta kung kaya mo, dalawin mo kami ha. Dadalawin ko kayo balang araw. Maingat akong lumabas at sinigurong walang makakahuli sa akin. Nakita ko si Roman sa likod dala ang kanyang motorsiklo. Pagkasakay ko doon, ay agad niya itong pinatakbo. Dumaan kami sa kabilang baryo at natanaw ko mula sa malayo ang kainan ni Namang Isyong. Tanaw ko ang malaking lingas ng apoy at doon ay umiikot ang mga balbal. Marahil nagsasagawa sila ng seremonya. Nang makalampas na kami doon, akala ko ay ligtas na kami ni Roman. Pero habang nasa daan kami, ay may humarang na balbal. Dinambahan nito ang sasakyan ni Roman, kaya nahulog kami at tumilapon sa lupa. Pagkatapos, sinakmal ako ng nilalang at akmang tutusukin ng mahabang kuko. Agad naman itong pinaghahampas ni Roman ng buntot pagi. Nang hina ang nilalang, pero hindi pa rin ito tumigil sa pag-atake sa amin hanggang sa sumuko na si Roman sa paglaban dito at hinayaan na niyang lapain siya ng aswang. Elena, umalis ka na. Hindi! Hindi kita iiwan dito, Roman! Umalis ka na, parang awa mo na. Paano, Roman? Baka mapatay ka! Elena, alalahanin mo ang malasakit sa iyo ng pinsan mo. Pinaalis ka na niya sa lugar na ito dahil gusto ka niya makaligtas. Naging makasarili na ako sa puntong yon at ngayon ayaw ko na maging makasarili uli. Hindi pa kasi really ang iniisip ang sarili dahil kung hindi mo gagawin yan, wala ibang gagawa na siya. Hindi na, umalis ka at pakiusap. Namimigat ang mga paa ko, pero sinimulan ko nang tumakbo. Mag-isa akong umalis sa lugar na iyon. Nang bumalik ako sa Manila, ay hinanap ni Tita Soledad sa akin si Jericho. Ipinaliwanag kong nangyari at wala nang ibang nagawa si Tita kundi ang mapaiyak at sisihin ang sarili dahil sa mga pagkukulang niya sa kanyang anak. Hindi na ako bumalik sa lugar na iyon. Pero hindi nawala sa isip ko si Jericho. Maraming bagay ang pumapasok sa isip ko. Kagaya ng paano kung hindi ako agad umalis at pinilit ko pa siyang sumama. Sa kabila noon, alam ko ring masaya na si Jericho sa bago niyang mundo at baka hindi ko rin siya mapilit.
Ilang taon na ang lumipas at nakatapos na ako sa kolehiyo. Malungkot pa rin si Tita Soledad, pati na rin si Tito Edgar, kaya pinunan ko ang bakante sa puso nila na nangungulila sa kanilang anak. Pero isang araw, bumalik si Jericho. Umuwi siya na iba ng nilalang, hindi sa pagkaaswang, kundi sa pag-uugali. Mas lumawak ang kanyang pag-iisip at hindi na siya ang pasaway na Jericho na katulad ng nakilala ko at tuwang-tuwa sina tita sa pagbalik niya. Tinanong ko sa kanya kung hinahanap pa ako ni tatay, pero ang sabi niya ay hindi na raw. Mas mabuti raw ang ginawa kong pagtakas. Sa kabila nito, hindi makapanatili ng matagal sa amin si Jericho dahil sa pagiging aswang niya, pero napadalas ang kanyang pagbisita. Sa kasalukuyan ay pumanaw na ang aking pinsan at ito na ang naging dahilan ng aking pagliham para sariwain ang kanyang alaala. Minsan, sa hindi inaasahang lugar, mga tao at kapalaran, doon natin mahahanap ang ating totoong mundo, kagaya ng pinsan kong si Jericho. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po.